Ang gusto kong ma-evict dito sa loob ng our mansion house ay si Tiang. At alam naming lahat na pilit namin siyang iniintindi dito sa loob ng bahay. Alam mo yung binibigay namin yung best namin para maging ate, kuya. Alam mo yung part na siya yung gumagawa ng ikaka-hate namin. Which is, hindi namin siya hine-hate. Though, mas iniintindi namin siya. Pero yung binibigay niyang problema sa amin, na dinadala niyang problema, is nakakairita. Alam mo yun, yung kasi parang lahat kami binibigay namin yung best namin makisama para sa kanya. Tapos siya, feeling left out siya lagi. Hindi kami ang may kasalanan nun. Sarili niya ang may kasalanan nun. Wala kaming problema sa kanya. Ang problema lang namin is kung paano siya makisama. Kaya dapat, unang-una pa lang, kung papasok ka dito, dapat marunong kang makisama. Yun ang labanan dito. Patatagan ng loob, hindi pahinaan dito. Okay? Para sa akin po, ang gusto ko pong ma-evict dito sa our mansion house ay walang iba kundi si Tiang. Dahil ang unfair ng mga nararamdaman ko or siguro sa ibang endorser na rin na ang dami niya ng violation na ginawa dito sa loob ng our mansion. Ang katulad na lang sa mga endorsements. Ang unfair lang kasi gigising kami ng umaga, bababa kami ng maaga para mag-endorse, tapos magugulat kami, tapos na kami mag-endorse lahat, tapos siya sa gabi pa lang mag-endorse. Hindi pa yon, marami pa. Sa mga restriction area, pati mga restriction na mga pinagbabawal na tignan at pinagbabawal na gamitin, minsan or sige sabihin natin madalas, hawak niya or tinitignan niya. Hindi ko lang sinisita or pinapansin kasi wala naman akong power para pagsabihan din siya. Minsan kinakausap ko siya pero ayoko na lang din kasi minsan kausapin siya sa part na baka mamaya ma-offend siya sa akin. Pero as a kuya niya, sana maintindihan niya kung bakit siya yung napili ko dito para sa dahil unfair sa mga ibang endorser na hindi nagva-violate sa mga violation, tapos siya wala siyang pakialam, na gusto niya lang na basta bina-violate niya lang, at hindi lang yun, dahil katulad na lang din sa paggawa namin ng mga videos, kami na yung nag-a-adjust para lang mabuo yung team na kailangan wala siyang tentative na pagka may gagawa na ng video bababa na agad. Wala siyang ganun. Kailangan tatawagin mo pa siya, kailangan sisigawan mo pa siya, kailangan, hoy, Tiang, tara na dito, mag-video. Laging ganun, hindi wala siyang kusa. Ayun lang yung para sa akin. Para sa akin, ang gusto kong maibig is si Tiang. Bakit? Kasi hindi siya marunong makipag-socialize sa amin. Kapag nagbabanding kami dito sa salas, lahat kami, siya nasa isang tabi lang, nonchalant, minsan nasa rooftop siya, nag-iisa. Bukod doon, hindi siya marunong makiramdam at hindi siya gumagalaw sa ibang gawaing bahay. Which is, binigyan na kami ng kanya-kanyang toka-toka dito sa bahay ni Ate Rosmar. Para sa akin, ang gusto kong ma-evict is si Tiang. Kasi sometimes she acts all entitled. Para sa akin, yung gusto kong matanggal, syempre hindi, halos naman lahat sila gusto kong matanggal para ako manalo dito, di ba? Pero yung natatangi lang sa akin, para sa akin, gusto kong matanggal si Daniel, syempre, kasi medyo hindi ko siya masyadong mapagkakatiwalaan. Parang feeling ko hindi ko siya mapagkakatiwalaan. And then, mabigat siyang kalaban, yon. Isa sa mabigat na kalaban ko, and then yun. And sana lahat sila matanggal. So, ako yung manalo dito, di ba? Para sa akin, ang gusto kong maibig ay si Tiang. Kasi minsan, hindi siya nakikipag-socialize sa ibang housemate. Well, alam ko naman yung dahilan niya, pero minsan kasi hindi na siya nakikisama and gusto niya mapag-isa. Well, feeling ko, kailangan niya na talagang lumabas siguro para maayos niya yung sarili niya sa labas. Kasi hindi siya nakikipagtulungan sa amin dito sa loob ng our mansion house eh. Yun lang. Para sa akin po, ang gusto ko pong ma-evict dito sa loob ng our mansion house ay si Tiang po.
Dahil ang hirap niya po pakisamahan every time. Parang kami pa yung humahabol talaga para kumustahin siya or lumalayo talaga siya every time. And of course, marami na din siyang na-violate na rules dito sa loob and hinahayaan namin siya kasi alam namin na may pinagdadaanan siya. Pero naisip din namin kung ganun lang din every time, lalaki din yung ulo niya. And parang tinetake advantage siya ang pagiging malakas sa labas. Kaya parang wala siyang pakialam. And hindi niya ata naisip kung gaano siya kaswerte na nakapasok dito. At least, parang wala lang sa kanya lahat. And ayaw ko ng mga ganun na tao na parang hindi nag-e-effort or hinahayaan lang nila yung sarili nila na maging ganun lang. And kailangan pa ata niya mag-grow and mag-heal muna talaga. Kailangan niya ng ganun talaga. Kaya para sa akin, siya yung napili ko. Kailangan niya ng healing muna and ng rest. Yun lang po. Ang gusto ko pong ma-evict o lumabas na ay si Hiraya po. Dahil alam ko pong maganda na po yung future niya sa labas. Marami na po siyang fans. Sorry Hiraya, pero I'm really proud of you na marami ka nang napatunayan talaga. And sorry, ikaw ang gusto kong ma-evict ngayon dahil alam kong maganda na yung future mo pag labas. Kaya ikaw ang gusto kong ma-evict. Kaya ang gusto ko pong ma-evict ay si Ate Irish po kasi po bossy siya dito. Tsaka gusto niya po siya lagi yung pinapakinggan. Ayaw niya pong nalalamangan siya. At kailangan po, siya po yung nasusunod palagi. Kaya yun po. Para sa akin po, ang gusto ko pong maibig si girl. Kasi alam kong mahirapan po ako sa kanya dahil magaling po siya sa mga task, lalo na sa pag-endorse. Tapos pangalawa, naguguluhan po ako sa kanya kung straight ba talaga siya o hindi kasi meron po siyang galaw na kakaiba eh. Tsaka one time, nakita ko po na nagsiselos siya kay ganyan, kay ganito.